In today's video, sasagutin ko yung maraming mga katanungan. Ay, isa lang pala pero ang dami-dami ninyong nagtanong sa akin ito. Nababasa ko ito sa mga comments, nagme-message sa akin na gustong magtrabaho dito sa Hong Kong bilang domestic helper pero hindi maalam sa English. Ibig sabihin nun, hindi kayo marunong mag-English. Paano ka nga ba makapagtrabaho dito sa Hong Kong? Para sa kaalaman ng lahat at alam ninyo sa sarili ninyo na marunong naman talaga tayong mag-English. Natatakot lang tayong magsalita dahil nga, lalo na dyan sa Pilipinas, natatakot tayong marong grammar at saka pagtawanan ng mga kausap natin. Guys, sa totoo lang, basic English ay pwede na kayo makapag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Paano ninyo maipasa yan? Ito yung mga tips na ibibigay ko sa inyo para pumasa kayo sa mga interview, lalo na sa brokers interview. Yan po ang pinakauna ninyong ipasa bago kayo mag-proceed sa employer's interview. Kaya ito ang gagawin ninyo. Tips number 1. Dapat review your resume. Kung ano yung sinulat ninyo sa inyong resume or bio data, lalo na yung mga work experience ninyo, tandaan ninyo yan. Lahat-lahat. I-memorize ninyo lahat, guys, yung mga sinulat ninyo sa inyong biodata or resume para kapag tanungin kayo ni broker, ay alam ninyo ang isasagot. Lahat ng mga itanong ng broker sa inyo ay nakapaloob yan sa inyong biodata. Follow up lang yung mga iba na itatanong niya kung hindi siya masyadong convinced. Example, may nilagay kayo dyan sa inyong work history or work experience na alam naman ninyo sa sarili ninyo. Halimbawa, yung iba, gumagawa or naglalagay na kanilang work experience para lang magkaroon sila ng work experience as domestic helper or as maid dyan sa, or kasambahay dyan sa Pilipinas, nilalagay nila na may experience sila. So, tandaan ninyo at panindigan na talaga ninyo yan, guys. Hindi naman masama maglagay kayo ng mga experience kahit na hindi nyo talaga yun naranasan or di talaga ninyo trabaho yan. Para lang magkaroon kayo ng makita lang na ni broker or ni employer na may experience ka, nilagay ninyo yan. Marami na rin mga agency ang gumagawa niyan. Kung wala kayong experience as kasambahay, nilalagay nila yan para magkaroon nga kayo ng experience. Kung ano yung year na nilagay ninyo, yung experience ninyo, kung kailan kayo nagtatrabaho sa ganyan, as domestic helper, as kasambahay dyan sa Pilipinas, panindigan ninyo. Dahil ang kasunod na tanong ni broker niyan is, ano yung daily routine ninyo sa umaga sa pagising, ano ang ginagawa mo, kung ano yung una mong ginagawa habang tulog sila ng employer. Guys, yan ang itatanong talaga ng broker sa inyo. Kaya, isipin kaagad ninyo kung ano yung ginagawa ng mga domestic helper ng mga kasambahay dahil nga wala nga kayong experience pero nilagay ninyo yan at manood kayo ng mga tutorials, marami yan dyan. So, ulitin ko, i-review ninyo ang inyong mga resume, lalo na yung mga year at saka yung mga experience na nilagay ninyo dyan. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, pwede bang mag-apply kahit na first timer o pwede bang maglagay-lagay ako ng experience? Pwede po yan dahil ginagawa ng karamihan yan. At alam niyo dapat kung ano yung mga daily routine ng mga kasambahay. Okay, ulitin ko, tips number 1 is review your resume. Tips number 2, ito ay dahil nga hindi tayo marunong mag-English, hindi tayo sanay mag-English. Guys, huwag ninyong isipin na hindi kayo marunong mag-English, hindi ako naniniwala niyan. Hindi tayo, alam natin sa sarili natin na marunong tayo kahit basic lang. Kasi nag-aral naman tayo, di ba? So, ang gagawin ninyo ay gumawa kayo ng video, kunwari, tinatanong ninyo ang inyong sarili, basahin ninyo ang inyong resume. Teka ha, ang dumi ng aking kamay. So, balik tayo. Tingnan ninyo ang inyong mga resume. Kunwari, maglalagay kayo ng question and then i-record ninyo ang inyong mga sarili para magkaroon kayo ng confident. Para alam ninyo kung anong itsura ninyo kapag nagsagot kayo sa mga nag-i-interview sa inyo. So, masanay na kayo guys dahil ang interview is through, lalo na mga direct hire, through WhatsApp yan, video call talaga yan. So, i-record ninyo ang inyong sarili para alam ninyo kung paano sumagot. Titingnan ninyo ang inyong mga resume, tapos mag-isip kayo kung ano yung possible na itatanong ng broker sa inyo. So,
kahit simple English lang, mga basic English, o kung tatanong nila anong pangalan mo, isasagutin mo through English. Huwag po kayo magpaka-fluent, huwag kayo maghanap ng mga English na napakalalim. Basta lang maintindihan kayo ng nag-interview sa inyo. Guys, napakabilis lang po gumawa ng video, lalo na i-memorize ninyo muna yan, yung mga possible na tanong, at i-record ninyo inyong sarili. Pagkatapos yan, pakinggan ninyo kung tama ba yung mga sinasabi ninyo, mga sagot ninyo. Huwag nang malalim na English, yung mga basic lang. Yun ang dapat ninyong gawin. Parang nagsasalita kayo, pero in English. Sanayin ninyo yan guys, araw-araw kung wala kayong mga ginagawa. Kung gusto nyo talaga magtrabaho dito sa Hong Kong, kailangan matuto tayong mag-English. Basic lang, okay na yon. Magkaintindihan lang kayo ni amo, okay na yon. Hindi dapat na fluent tayo dahil sa totoo lang, ang mga employers dito, karamihan ay English kalabaw lang din kagaya natin. Kasi, ano din talaga sila, Cantonese talaga. So, kapag magtrabaho kayo sa English country, ang dapat marunong kayong mag-English, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi, ang common na salita na ginagamit talaga dito ay Cantonese and English. So, tayo mga Pilipino, kailangan talaga natin marunong mag-English. Ito ang pangatlong tips na sasabihin ko sa iyo. Napaka-importante talaga ito. Ang number 3 ay ang watch tutorial sa mga YouTube videos. Marami po pagdating sa mga possible question and answers ni employer. Mga common tanong ni employers na lalabas. Kasi halos lahat ng mga employers ay pari-pareho lang ang mga itatanong. Lalo na kapag may job offer kayo na pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng mga matanda. Marami guys, i-search lang ninyo sa YouTube kung ano yung mga possible question and answers ni employers. Maraming lalabas dyan na mga tutorials. Marami kayong mga ideas kung ano, at malalaman talaga ninyo, ganito pala yun. So, isulat ninyo yan, at kung wala kayong ginagawa na naman, i-memorize ninyo, and then record. Ganun lang kasimple guys. At yung mga tinatanong ninyo kung paano nga kayo makapag-apply dito sa Hong Kong, masasagot ninyo yan guys. True, yung tatlong tips ko na yan ay talagang effective yan dahil yan ang ginagawa ko. Uulitin ko, 3 tips kung paano kayo mag-apply dito sa Hong Kong pero hindi kayo marunong mag-English. Huwag ninyong isipin talaga na hindi kayo marunong mag-English dahil marunong naman talaga tayo. Dahil nga, ito ang 3 tips ay ang number 1, review your resume. Sunod, number 2, gumawa kayo ng video at record ninyo inyong sarili. Magsalita kayo ng English. Napakadali lang yan guys gawin. At ang number 3 tips ay ang watch videos, tutorial videos about sa question and answers by the employer. Ganun po kasimple. 3 tips lang yan pero napaka-effective. Thank you for watching. Please share po sa video ito kung nakatulong talaga sa inyo. Thank you. Bye!